Malupit na yung balitang baha na yan. Dito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at Hello guys, magandang araw po sa inyo. Kumusta na po kayo sa mga buhay-buhay natin dyan? Ngayon naman, excited ako i-share sa inyo yung napanood ko na video. Yung iba, hindi ko pa nanood kay gusto ko sanang may share din sa inyo. Pasulat ng komento sa comment kung anong masasabi nyo sa video na papanoorin natin sa ito pala si Daisara Survivor. O kung meron kayong mga comments and suggestions, type nyo lang sa comment at subscribe na rin po. Salamat. Tayo na, panoorin na natin. Binulaga ng kaliwat kanang baha ang lalawigan naman ng Batangas dahil sa Bagyong Christine. Daang-daang pamilya ang inilikas habang may mga bayan pa ring mahirap pasukin sa taas po ng baha. you have to realize whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. Dito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Hello guys, tingnan nyo to guys. Hindi po yung submarine guys ha. Bus po yan. Tingnan nyo, sinusulong nila yung baha. Napakadelikado po yan mga tingnan nyo yung tubig. Pasok na. Napakadelikado pero kailangan lang suungin kasi siguro gusto nang umuwi. Ayan o. Masyado lang masyado. Grabe kasi ang tubig guys. Delikado yan guys. Lalo kung mamatay yung makina. Siguro, laki ng bus din. Hindi nilabot. Wiring lang problema niya, di ba? Hindi. Nakatakot yan guys. Mag-mods talaga yan kasi yung aircon dapat patayin. Kasi pag nagka-aircon yan, walang lakas, kulang ang lakas para sumulong sa baha. So, kaya yung isang lalaki o konduktor ata yan, kaya yung tagapahid ng nagmumuis kasi yung mga katawan nila. Lubak ata yun. Sa ating tubig laki ng bus pero kapantay na ng sa dashboard ng bus. Malupit na yung balitang baha na yan. Ito mas malupit. The National Bureau of Investigation arrests 9 drug suspects in buy bust conducted within the vicinity of the Malacañang complex in Manila. The NBI on Friday says the tip came from the Presidential Security Group about a certain alias Laya and alias Ian selling shabu inside Malacañang. Arrested were Rolando Laya, Brian Jason Batrina, Melvin Santiago, Freddy Nacion Jr., Esperanza Pido, Joan Garcia, Ronnie Gonzalez Lao, Sulpicio Reyes Caseler Jr., and Leonardo de la Cruz Asa. NBI Oy mga kababayan, ano na naman ito?
Hindi na talaga tumigil yung problema sa Pilipinas. Meron ng baha, meron ng bagyo. Eto pa ang nangyari. Drug den sa Malacanang complex ni Raid isa Timbog. Diyos ko Lord, this was published by Angie de la Cruz, Filipino Star ngayon. October 24, 2024, alas 12 ng madaling araw. O ano na Pilipinas? Hindi pa ba talaga ito halata? Ano ba ang nangyayari ngayon sa ating bansa? Mga adik nagsibalikan sa kalsada, nagbabatak pa sa labas ng tindahan. Tirik ang araw Meron pang isang balita, malapit din dyan sa Malacanang, may drug den din pala. Ngayon ito pa, sa loob talaga ng Malacanang complex, ni Raid isa ang Timbog. Means to say nahulihan ng shabu or meth. So ano na administrasyon? May pangil pa ba ang batas natin ngayon? Pilipinas, gumising ka na! Aba, teka. Ako pa sinabihang bangag at traidor di gonggong dutae, butak ng putak, wala namang saysay. 6 years ang presidente, wala ka namang nagawa. Pweh! Sinungaling ka at kriminal. Kaya tapos na. Sama na sila kikibuloy sa impyerno. Ako na naglagay ng feelings para sa'yo. Abay, isa-isahin natin. Tae ka mo. Abay, siya lang naman ang precious tae na marami ang nagawa. Putak ng putak. Bakit? Hindi totoo? Marami naman talaga siyang nagawa. Sinungaling. Kung totoo man yan, siya lang ba ang sinungaling? Di ba ang dami nila? Kahit yung pinaglalaban mo, hindi ba? Kriminal. Oo, kasalanan pumatay ng tao. Ano ba solusyon mo? Pagsamasamahin lahat ng kriminal sa bilibid? At kalayo na magkahawa-hawa ang mga sakit, mamamatay din? Hindi ko naman sinasabing tama yon. Pero bakit? Hindi ka ba nakinabang? Hindi ka ba nakinabang sa mga nagawa niya? Kanino bang idea na ihiwalay ang bus lane at ang private transportation? O baka hanggang ngayon galit na galit ka kasi traffic? Pati na yung mga bagong daan, bagong tulay. Pinalabing niya pa nga yung apo mo na ang tagal na himlay. Hindi sana ngayon, kung may lisensya ka man, pila ka ng pila every 2 years sa LTO. At gumastos ang sangkatuktak. Pati na rin yung passport na yan. Diyos ko po, apa ka mo. Hindi mo matanggap na mas marami siyang nagawa kasi. Acceptance is the key. Asking for help, in particular yung mga rubber boats. How soon yung As pagpapadala soon as we ng... can get in, as soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats hanggang Mindanao, kukunin na muna namin at dadalhin namin dito sa area na pangangailangan. We just got that report from Kamsur that half the province is underwater because they live in that the basin within Albay and Kamsur. Kaya yun ang talagang tinatamaan lagi ng baha. So as soon as we can, we will go in. As soon as we can. Kung kailangan, di naman mailipad ng helicopter yun. So kailangan truck ang magpapasok. Oo. So as soon as mag-clear, alam naman ng DPWH ang nagawin nila. Naka-monitor naman sila. Nandun naman ang mga tao nila, mga regional officers, para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So wala we are at the mercy of the weather, as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. All right?